sa labas. Tapos meron din tayong dress code. Okay naman yung ano mo, wag bawal ng super shorts. Okay lang sa bahay, pero pag dito, ano. Pwede pong mag-tinda po. Ngayon? Ano, vlogger? Hindi po. Ah, naka-ano na? Opo. Naka... Kahit konti lang po. Okay. Nga pala, speak of that. Oh, maganda na ano din. Yung, sige mamay na lang, naka-on na. Ano na siya. Regarding this one, na-paste ko na ha. Ito, nasabihan kasi ka sa school na huwag kang magtuturo ng libre or huwag kang gagawa ng... Kaya eto na, itong bridge mo na, o, tingnan mo, perfect! 50 pesos. Ako, yun yung sinabi. Yung hindi ko ng listing na. Ako, inayos ko na. O, tapos hindi na mahirap. Ito lang, sana kung meron lang akong gamit na pwede kong i-ano yan, tapyasin ko to. Dahil mataas yung max mo. Okay? Because today is your first day of session. Yun ko muna ha, and then you should know for sure violin. Kaya nag-out of tune na rin. Kasi bago. Pero magpalagi na to na-tune na kung hanggang out of tune. Or no, hindi na siya mag-extend yung ano, nag-out of tune. Parin sa'yo, ay pinagparin din kayo? Second year tsaka first year lang po. Oo. Tapos, bili ka ng kanela mo, mamaya papakita ko yun sa akin. Every time after mo magtugtog, punasan mo yan ng asan. Kasi sobrang pinanong ko pa to. Lagyan mo ng madaming rosin para may papakita ko yung rosin mo. Ito, pag sobrang item, mamaya ituturo ko sa'yo kung paano alagaan ha, para magtagal to. At i-tune ko muna itong violin. Pag nag-lose nila lagyan na meron yung parang lipstick, pero hindi lipstick ha, meron yung tawag doon na idikit dito, mabibili yun na pang violin. Tapos kung gusto mong maging makintab ang violin mo, huwag mong gamitin yung mga ginagamit sa kahoy na pang makintab. Kasi sila. Ada di magatang na kung may papakita ko yung varnish ko na for violin. Kasi ang violin ay napaka-sensitive, fragile. Sila mag-special number sila mag-change. Ay, bakit yung yung ko? Out of tune na. Siguro kung ano, alam ko sana, pwede kitang sinamahan na tumingin ng violin mo. Tinigla ko po naman pero ang hirap po. Ano? Ang hirap tinggal. Oh, syempre, hindi ka na marunong. Ilang beses din, ito, baka mo naalis yung bridge mo, yung tinutune mo. Use the fine tuners. Pag malaki yung i-adjust mo, pag out of tune, use the pins. Yan, kunti na lang. Tinugtugan ko na rin kagawin. Gusto ko sana ginagawa at isang sa'yo eh.
kailangan nilalagyan na, okay, you can hold it. The one. And this one. I'm going to use this one, beginner book. Kalimutan ko sabihin kay mama mo kung, pero kayo hindi pa, pero pag tuloy-tuloy mo hanggang 10 sessions sa tapos mo, I advise you to get that book. Okay? Because mura lang. Mura lang sa akin. Or if you want, I will give you this one. Meron ako doon. And then yung tawag dito, shoulder rest. Uy! Wala ka pa naman shoulder rest. This one. Malatang mahilig sa pink. Meron din akong case na, hard case na pink. Pero yan ang ginamit ko dahil mga lang. Sa ako lang yung gagamit dito, mag-travel ako ng malayo, travel ako ng abroad, gano'n. Yun ang lulus dito mo. Pag nagdulus, kailangan mong ikot. Nag-aral ako ng violin sa Manila, wala ako sa local music. Minor ako, major ko voice, minor in violin. Ilang years na. Tatlo na akong nagpalit ng violin ko. Walaan mo kung ilang years na ako nag-voice. 6 years. Na, kahit pa. Ibang pausok tuloy ako. Okay, pero sa first lesson, dapat mong marutunan ngayon about your violin. You should know first about your violin. Okay, remember that your violin is your baby, so you need to take good care of it. Okay? Ang pangalan ng baby mo ay Streben, na baby Streb, or it's up to you kung anong tawag mo. Streben or Strap or Ben or ano ba. it's up to you. Yun lang. Pero much better kasi yung ginawa mo. Ikaw ba or sila? Ikaw nag next time ano ka, ngayon mag-start na tayo, meron ka ng teacher, you ask me, okay lang kung ba na ganito gagawin ko, like that. Huwag huli na lang kung may ano lang po, iiyak to. Okay, sige. Before we start, or let's start with the prayer. Ito pala, every lesson natin, meron akong ibibigay sa inyo assignment at kailangan mag-comply ka. And what if ma'am, hindi ako makapag-comply dahil ang daming project sa school? Ano lang yan? Time management. Yan yung mga estudyante na hawak ko. Ma'am, sorry kasi ang dami namin projects, ang dami namin kailangan tapusin, assignment. Sabi ko, kahit 10 minutes lang, 24 hours a day, o kahit 10 minutes a day mo po. Diba? It's up to you na mag-manage ng time mo. Ha? You need to manage your time wisely. So, eto, yun naman, can you write your name? Ulit. Complete name. Sige, ito dito. Si Ma'am Obedin, doon kadami yung ano yun, sabi na kita mo sa ano mo. Sige na, sulat na. Ako bubnag ano ng karne, Ay, opo. gumagawa ng Nagtitinda. longganisa.
talaga. May pwesto kayo or sa palengke? May presto po. Sabi ko, birthday ko na madami yung organisa doon, may ever. Makabili, okay. Yung time kahit hindi na. Kasi hindi pa na-ayos yung time mo, ha? Okay. Hindi po pabuti ko yung ganun. Hindi ko. Pero if ever, bigyan kita ng halimbawa, may available ako kagaya ngayon, merong 2 slot. So, pipili ka na lang or yung message ko yung mga iba din. Aunahan na lang kayong mag-message sa akin. So, kagaya kahapon, mas nauna yung sa 3 o'clock. Kaya ayun, 3, 4. Tapos sabi ko, ay 1, sige. Kaka-message lang yung estudyante ko late na. Kaya 3 yung bakante. So ngayon, ilog ko siya. Para accommodate ko kasi I know, malilate ako magigising. Kasi dapat mag-start ako ng 8 hanggang 5. Pero dahil sa may mga ganun na hindi natin na-expect. So, na-move ko, same video, dapat makapag-message agad para ikaw pag merong available na slot. Available this slot, so pili ka. Either 3 or 4. Kung sino yung unang mag-reply, siya yung unang lalagay ko. Ganun ang gagawin ko. Pati yung mga mag-enroll. So, as of now, dalawang available every Saturday. Except, mag-start kasi yung 2 na estudyante ko is coming November na. So, ayun. Tingnan ko ha. Pero if ever ma'am, meron kaming event or ganito, sige. Tinanwalan ko may magagawan ko ng paraan gagaya ng sa kanya natin. So, ganun lang gagawin natin. So, today is October 14. Okay, so ang required practice time mo, Chrysel, is meron din akong dating estudyante, Chrysel din pangalan. Nasa abroad na siya ngayon, nurse. Oo, hanggang ngayon, ay, bigla ko na-miss siya. 30 minutes a week. So, pag pupunta ka next Saturday, ang bibigay mo na oras mo, 30 minutes, minimum na yun. Pataas pa. Okay? Pero dahil first session natin ngayon, hindi ka pa masyadong tutugtog. Ang gagawin mo ay more on listening, ano yung mga technique, ano yung dapat mong malaman bago ka tutugtog. Hindi yung tutug agad. Okay? We call that music theory. Importante yun. So sabi ko kahapon kay mo, in order for you to learn fast sa pagtugtog, you should know how to read notes. Parang kinder, di ba, pag sa school, oo, dapat alam yung... So, in music, we have only 7 notes or 7 letter alphabet. From A to G. Walang H, walang I. You know that. Okay? So, ituturo ko sa'yo, ayan, para mabilis kang, ano na lang, next time, magsawa ka na sa mga katugtog. Pero ngayon, Chrysel, madami ka pang marugutunan regarding. So, you'll be using this book. Tapos kung meron kang gustong pyesa na gusto mong pag-aralan, it's fine. Okay? You can bring the piece and then try mong tugtugin. Example, para nakita ko yung ano mo, mahilig kang parang tawag ito, fashion. Oo. So, baka may time na na-try mo na ng-pageant sa school. So, gawin mong talent mo yung violin. Kasi alam ko dito, hindi mo siya pero sa Manila din. O sa ibang lugar, yung violin. Pero dito sa atin, ibang level pag, kasi bihira lang. Pero madami na akong tinuturuan ng violin na parang almost sasakot ko na lahat ng nandito sa iyo. So, Akala ko na ako walang magtuturo ng violin. Saan mo na pala Ayaw sa mics. Oo, kasi naging suki na ako doon. Kami yung mga estudyante ko nag-uubos ng mga doon, ng mga instruments. Hinigay ko na yung call card ko o whatever nila. Okay po, ayan. Sige, let's pray first. Do you have any, before tayo mag-start, my prayer. Okay, so, bakit kaya manalangin? Naniniwala ka ba sa Diyos? Okay. And also, God is the one who will answer our prayers. Naniniwala ka na siya yung sumasagot ng panalangin natin. Walang iba? Oo, yes. Catholic ka, right? Ako naman, Baptist, pero hindi yung religion namin yung tinuturo ko. Parang,
not only here you will grow musically, Christ, not only that, but you will learn to appreciate music, to love God more. Kasi once na kung marutunan mo din yan, parang lahat ng aspeto ng buhay mo, mag-excel din pag ikaw ay spiritually, just like si Katrona din. Yes, appreciate na yung ano. Pag spiritually you are above the level, minsan di pa tayo mga babae, minsan iyak tayo bigla-bigla, emotionally we are weak, lalo na pag meron tayo, ayun na, parang biglang, yung attitude natin, himen niya, sabi, oo, pero andyan ang Panginoon na magbigay sa akin ng control. Ang means na, minsan mga pakilaman, this is my life. No, it's not. Ang Panginoon ay nandyan. So, sige, let's pray. Ako na lang mag-pray sa'yo. Lord, dear Heavenly Father, Lord, we thank you na binigyan ako ng bawang estudyante. Si Chrysel, I pray, oh God, for her that you will help her to grow, not only musically, and yung sinabi ko kanina, spiritually, that she will learn to love you more, and she will learn to know you more in her life in order for her not only to excel in spiritually, but all the aspects of her life. Lord, bless us today. May you help me as well, give me wisdom that I might be able to teach Chrysel well. And you know the reason why she's here, because she wants to learn to play the violin. Lord, I pray na hindi lang hanggang doon yung accomplishment, kundi she will learn to appreciate music, good music, not bad music. And help us today in everything we do. We do it for your glory and for your honor, O God. All things as in Jesus' name, amen. Okay, sige. Pag may tanong ka, let me just, sabihin mo lang sa amin. Or, ma'am, ang tagal mo naman. Ma'am, bilis mo naman okay? Pero wag naman yung parang pinapahiya. So for naman lahat ng mga estudyante ko ay mabait. Oo. Sobrang thankful ako sa Panginoon kasi binibigyan ako ng mga estudyante ko na mabait. Okay, so first thing that you should know, sabi ko kanina, you should know first your instrument. So anong alam mo sa violin? Pangalan lang violin. Okay. So, dapat marutunan mo lahat from head to foot. Meron bang foot? Sabi ko sa 4-year-old ko na estudyante ko, ay, alam mo ba yung violin mo? Meron niyang puwet. Ito yung tinatawag kong puwet niya. Ito sa akin. Kaso hindi siya tumatake. Kasi kung ikaw college ka na, iba yung teaching ko sa mga bata kasi kunti lang yung spot nila. Kunti lang yung pag-upo nila. Pero ikaw, mature ka na. Hindi na kailangan na mo na para maintindihan mo. But I hope na hindi ka ma-bored. Okay, kundi, wala pa sulto na ko, lolo. Susunod din kasi na, after mo yung ate na, voice din. Sabi ko, pwede kasi ako pwede after na lang, parang one shot to yung kapag sabi ko, so, ko na yung estudyante ko next time. Okay, so there. Hindi ko muna papakita, ha? Okay, so that is your violin. I will get my violin. It's my violin. Ang pangalan niya nakakatakot. Lord Bilton. Di ba? Pag sinabing Lord, wow. Lord Bilton. Van Harris. So this one, my ulo, my leeg, and the body. So specifically, this is what we call the scroll. Okay, memorize mo. Ang piano, sabi ko sa estudyante ko sa piano, pag i-memorize mo lahat ng parts, kasi ang piano, merong 2,000 plus parts. Di ba ko memorize? Pero ito 20 lang. Okay? So the scroll, and then we call this the pen box. Okay? Ayan na. Okay, pasok ka natin. One more time, this is the scroll, the pen box, pegs. Okay? Ito yung peg box, kung saan nilalagay yung pegs. And then this one, yung sabi ko kanina na, yung sa yung mataas. Ganun yung nut ko, sobrang mababa. So pag, ganito din ako nahirapan. So this, what we call the nut, and then this the fingerboard.
And then the upper bout and the lower bout. Okay, upper bout, B-O-U-T. B-O bout, B-O-U-T. The upper bout, the lower bout, and then we call this the parfling. Parflings. P-U-R, parflings. O, parflings, kasi dalawa. O, kumusta naman parang masakit ka. Na naman. Okay, and this is the strings. The string is, the highest string is what we call number 1 ito. So, meron, pag bibili ka ng string price, merong mga number 1, 2, 3, 4. Ang number 1, ito yung pinakamanipis. This is the E string. Okay, tignan mo kung pares tayo. Okay, good, pares tayo. And then the A. Okay. And then this is the D string. Good. Oh, medyo flat konti. Okay, ano, LS ko na na. Yan, this D. And then G string. Medyo nag-flat na eh. Okay, ako napakasakit ko sa tunog. Na-train talaga yung ears. Yun din yung gusto kong yan sa mga lahat ng estudyante ko pag hindi lang maging sensitive yung tenor. One more time, what string is number 1? Okay, good. How about this one? Okay, then and then, okay, good. Oh, mamaya ayusin natin. This is strings, and then this, we call this the bridge. Is the bridge important? Bagay sa daan, pag walang bridge ka, ano ka ano diba? Okay. Same with this, paano lang ano yung tunog niya kung walang bridge? And the bridge, and this one, we call this the F holes. F holes. Bakit F holes? Letter F kasi, di ba parang letter F? Oh. And then this one, we call this the tail piece. Ang may tail, buntot. Okay. Tail piece. Tail as in tail, buntot. Tapos yung piece na P-I-E-C-E. And then is the chin rest. Okay, chin rest. Okay, ano pa ba? I forgot the name of this one. Wait, but. Merong tawag dito. Wait lang, basta. Pag maalala ko, sabihin ko sa'yo. Or pwede mo rin i-search sa internet. And then the fine tuner, ikaw, fine tuners, 4 kasi, ako isa lang. Oo. Ito mabilis lang kasi ma-tune. Kasi ano to, handmade. Yung mga handmade na violin ay oo. So love na love ko to. Pangatlong violin ko na to. Yung pangalawang violin ko worth 20 plus K. Binenta na bili ng estudyante mo. O kasi matagal na rin nagamit ko yung gift ng magulang ko ng ako. Puro mahilig sa music. Okay. So, once again, ulitin natin, Chrysel ha. What do you call this one? Okay. Pegs. This is the pegs. And this one. Peg. Ting, 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 ting. Okay. Peg backs. Okay, the peg backs. And then this one. Money. Okay, not only without S kasi isa lang. Okay, and then the finger. Oh, sa gitara, meron din silang ganito. Fingerboard. Okay? We call this the fingerboard. Okay? And then the, what string is this? The highest string? The lower string? Okay. And then this one? And then this one? Okay, good. This one, what do we call this? And then, what hole is this? Okay, and then what do you call this? Upper down. And this is the? And then this one? Par flings. Okay, P-U-R, par flings, F-L-I-N-G-S. Okay, par flings, and then this one the tail piece. Dalawang word yun na, tail piece. Oo. And then this is the chin rest. Kaya tinawag kong chin rest. And this one, shoulder rest. Kasi pag bibili ka ng violin mo, hindi kasama ang shoulder rest. Pero meron akong nakitang store na may free na shoulder rest.
pati sa mics, meron dati. Pero ngayon, hindi na. Meron lang time na may free chin rest, may free another bridge. Sana na ano mo yun, lahat ng mga estudyante ko na nakuha yun. Okay, and then ano pa yung hindi ko nasabi? This one, the fine tuners. Okay, fine tuners. And then meron akong nakalimutan, tricep. Meron, silipin mo sa loob, merong wood na nakatayo inside. Okay, we call that sound post. Sound post, okay. So careful, once na mahulog mo yung violin mo, for example, just like me, nilagay ko sa sakyan namin before yung owner jeep. Nilagay ko sa taas kasi may music seminar sa Bantay. So pumunta ako. Nahulog nung pagdating namin sa Marcias. Hindi naman siya basag, pero naalis yung sound post niya. Nung tumugtog ako, bakit kayo doon tulog? Ang pangit kasi naparapan. So gano'n ang mangyayari pag maalis yung sound post. Okay, so careful. Ang pwede lang maglagay niyan ay mga luthier. What is a luthier? A luthier is the one who made the violin. Sila yung gumagawa ng violin. We call them luthiers. Okay? Luthiers, they are the violin makers. Alam mo dito sa Pilipinas, meron lang isang legit na nag-aral sa Europe para gumawa ng violin, si Sir Amador. Friend ko siya sa Facebook, pero nung kasagad ng COVID, na-COVID siya. Hindi ko pa nakaset up. Sabi ko, I'm planning to give him my violin para ipaset up. Pero namatay na yan. So siya, ang galing niya, grabe. Pero hindi ko alam kung naipasa niya yung kagalingan niya, parang meron ara, pero iba pa rin Sir Amador, siya yung mag-aral. Sa Equipi, sabi ko kung naipasa ko na yung mga kagalingan ko, hindi ka na nagkakaroon. Mga talents ko, pwede na akong umalis dito or pwede na akong mamatay. Meron, dami ko ng estudyante na they are able na magaling, natutuwa ako at magaling na sila dito. Okay, sound post ang tawag doon ha? Doon. Sound post. Okay, oo. Poste ng tunog, sound. Okay, one more time. Can you name all the parts of your violin? Upper bow, lower bow, chin rest, bridge, tuner, Fine. tuner fine, Baliktad. Fine tuner. fine tuner, and Yung butas. Ano yung butas? Ano yung hole? Natakasabi mo na ba? Nasabi mo na ba to? F. Ano yung F? Anong English ng butas? Okay. What else? Yan pa pang binasabi. Wala na pala akong tubig. Yung inside your violin. Ano yun? Anong posta yun? Huwag na hawakan na. Sound. sound post, Pose. Okay, what else? Eto, what do we call this? Par? Don't worry now. Par flames. Okay, par flames. And then meron ka pang sinasabi. Ano to? Tail? Tail piece. P-I-E-C-E. Okay? Tail piece. And then ito hindi mo pa nasabi. Peg. Peg. Peg box. Box as in box. B-O-X. Okay? Peg box. Nandito yan. Okay? Nandito, don't worry. So if ever na ano kita, nabibili ka ng book mo. Pero ngayon hindi pa. Kung may assignment ka, isend ko na lang sa'yo sa messenger. Okay, tapos i-print mo. Lagay mo sa clear folder. Okay? Yung teacher mo ng violin, siya yung gumawa ng book. Okay. So, sabi ko sa'yo hindi lang isa yung ginagamit ko, hindi kagaya ng mga ibang school na isa lang yung ginagamit nilang book. For example, Suzuki book. Suzuki book. Pero ako, ang dami. Okay, so kagaya, sabi ko rin, if you want to learn, gusto ko itong pesa na to, bigay ko nga kayo para aralin namin,
it's okay. Basta may pesa ha. That ka na itong nagpili na. And then your, we call this, what do we call this? Your bow. B-O-W. We call this the bow. This is the tip part, and this is the frog, as in palaka, F-R-O-G, frog. And then the screw winder. Kung gagamitin mo yan para tutugtog ka, you tighten it like this. Yung sinabi ko sa'yo kahapon. Not so tight and okay na to. And then, pag hindi mo na gagamitin, ilalagay mo na sa box mo, violin box, ilusen mo. Pero not so loosen na ganito ha, yung gaganyan na, hindi ha. Ganito lang, basta ipalusen mo lang konti, ganyan. Tapos pag gagamitin mo, siguro 2 ikot lang. O 3. Tapos pag ilusen, 1, 2, 3, tatlo din. Okay, so, let's continue on before you will play on your violin. You will learn how to take care of it. Baka maramdama, iyawin mo yung violin mo, nagpaskan. Pagdating sa bahay, din ako. Nilagay mo na yung violin mo sa sikat na sinaga ng araw. Oh my, never do that. Sa kotse nyo, sa sasakyan nyo, naiban mo dun yung violin mo at doon ka sa labas, ang init-init halimbawa ha. Bawal din yun, sobrang mainitan. Pagdating, oh my, diba? Parang pag baby mo yan mamamatay na. Sobrang init na. Kasi Trisel, yung wood ng violin, napaka-sensitive. Once na mapasayan, oh my, that's like yung iniingatan ko na violin din na sobrang antik na. Nung bumagyo, nilagay ko pala dun sa pinakasulog. Nabasa. Nung in-open ko, as in, nag-open lahat. Oh my, sabi ko, ang mahal yun. Pwede mong i-benta yun ng, kasi antique, matagal na. Sayang, galing yun sa Hong Kong. The Swan ang Swan ang pangalan niya. Sayang, mahal nun. Eto, mura lang kasi machine mo. Hindi ko na sabihin kung ilang kung magkano ng so, paano alagaan? Technique number 1. The violin is fragile. Take care of it as you would a baby. Nasabi ko na yun kanina. No need to explain that. Number 2. Put down the violin case carefully and make sure that it is always right side up. Okay. Paano pag ibaba mo ganyan, either ganyan, or ganito? Huwag mong ibabaliktad na ganyan. Kasi nakalagay yung violin mo, di ba ganyan? Pag may buhay yan, iiyak ka na. So, hindi ganito, it should be, pag ilagay mo ganyan, o nakaganyan ha. Pwede rin pag nakataas, like this, or like that. Huwag lang pa ganun. Hindi siya makahinga, mamamatay. Joke lang. Okay, number 3. When not using the violin, always return it to its case and ensure that it is closed properly. Don't forget that. Meron yung isang estudyante, nilagay na yung violin sa loob, pero dahil sa pagmamadali niya, hindi niya trinos, nung buhanin na niya, biglang lumabas yung violin niya. Mayroong basang dito niya. So once na mahulog yan, expect mo may sugat. Hindi naman, basta hindi nabutasan, hindi makaka-affect tunog. Pero pag once na nabutasan yan, maapektuhan yung tunog niya. Okay? And then so huwag mong kalimutan yun. Number 4. Be careful not to touch the varnish of the violin wood if at all possible. Yeah, this one. This is what we call the bow hair. At alam mo yung bow hair? Horse tail. Parang wala. Sabi mo, yun na. Parang wala. Search ko lang. Wow. That's correct. Sabi ng isang kliyente ko, Ma'am, so ibig sabihin, ubus na lahat ng mga tail ng mga horse kasi yung ginagawa. Meron kasing ibang lugar, sabi ko, na-explain ko pa, sa ibang bansa na meron farm, ang daming kabayo. Talagang ito, in-export pa to, galing pa sa abroad to. O baka meron naman dito, sa Pilipinas. Hindi lang natin alam kung saan lugar. Tapos like yung pinapanood sa TV na ang daming kabayo. Saan ba yun? Aside from Baguio, yung sexing babae, si nagbablog din. Sino?
Si Mana, oo, di ba yung meron siyang ano sa ABS dati na masakay na. Ang daming kabayo, hindi ko alam kung saan lugar din Batangas or wala. I'm not sure. So, baka ganun, baka may galing lang din dito. Pero I think galing doon sa ibang bansa. So, careful ka, wag to touch, not to touch this one. Yan yung isang dahilan din nagka-allergy ako dito dahil sa paghawak. Hindi advisable na hinawa. Ang paghawakan mo, after, don't forget to wash your hands with soap. Okay? And then next, number 5. Do not touch the hair of the bow, only the stick. Ayan din. Only the stick, this one, and the mamaya. Ipakita ko sa iyo kung paano paghawak ng bow. Okay? So next, number 6. Bilisan natin. When the first learning to tune the violin, refrain from using the first unless necessary. Use the fine tuners instead. Yeah, yung sinabi ko sa iyo kahapon, pag kunti na lang yung i-adjust mo, use the fine tuners. Paano pag walang fine tuner? Hindi, eto mabilis na i-tune. Oo, yung violin ko. So, pag kunti lang yung i-adjust mo, use the fine tuner. Pag madami, eto, use the pegs. Okay. Pero pag kunti na, wag na yung pegs, yung fine tuners na lang. Okay, next. Verse 7. Turn the metal knob at the valve to the right to the tightening bow. Only tighten a small amount, just enough that your smallest finger can still fit between the stick. Okay, nasabi ko na sa'yo kanina about this one. Okay. So, no need to explain that na ano ko na. Number 8. Place rosin on the bow hair after tightening it. Rub from tip to the other end. Do this many times, especially on a new bow. Okay, so, bago yun sa'yo. So, every time pag tulugtog ka na, tighten the bow and then you put a rosin in your hair bow. Okay? Paano mo malalaman ba? Paano mo malaman na okay na yung bow na nilagay ko? Pag tugtugin mo, maganda yung pagtugtog. Wala, hindi yung hanguwalgalis. Parang ma-slide. So yun, kakapit talaga sa violin mo. Sa'yo pala to. Okay, next, number 9. Go. Turn the metal knob to the left after using the bow. Turn until the hair is loosened and has some texture. Ayun, okay? Especially pag tapos na ng tumugtog, loosen it. Pero na-explain ko na rin kanina, huwag sobrang loosen. Yung ano mo na, parang relax lang. Walang, hindi siya tight. Okay? Next, number. Do not leave your violin just anywhere, especially when standing. Ayun, nasabi ko na rin. Okay? Pagtapos mo tumugtog, lagay agad sa case. Baka mamaya meron kang kapatid or meron kang pamangkin na biglang hawakan at akala niya, laruan. Tapos sinagis-hagis na, oh my, ang sakit pa. Okay, and the last one, number 11. Wipe off the strings and wood of the violin with a clean cloth as you wish. Yun, yung sinabi ko sa'yo, pranela. Or ganun. Mamaya, paalala mo sa akin, ibigay kita ng isa. Pero yung bibigay ko sa'yo, ilalagay, pamusin ka ba? Parang hindi naman. Hindi. So, ito naman parang social naman yung pangkunas mo. O, ganito, ibigay kita mamaya. Ano yung your favorite color? Eh, tinatanong ko lang. Asa ko favorite color mo? Pink. Ikaw? Blue. Hindi, tinatanong mo ano favorite mo? Blue or black or any? O ikaw? Black na lang. Black. Ako magkakaiba pag sa damit, favorite ko white at saka black ang sinusuot. Pero pag kulay ng mga gamit, ay nasa kwarto, puro pink. Oo, hindi mo alam Hello Kitty. High school pa ako. Ako din po yung Hello Kitty Laura. Ito, parehas tayo dyan. Pero matanda na ako, pero hilig pa rin sa Hello Kitty. Hindi ko alam. Yung mga estudyante ko, yung mga staff ko ng Hello Kitty, sila galing, bigay lang. Gifts. Bihira lang ako bumibili. Hindi ko alam, bakit nila alam na yung motor ko, mga sticker ng Hello Kitty. Okay, the question about, huwag mong ipaaraw or, alam mo ba, ito Carcel, pag tumutugtog ka sa sobrang mainit, kagaya na ako, tumugtog kami sa kasal sa beach, sobrang init, grabe. Bakit? Napansin lang, bakit iba? Mayroon kasi akong estudyante na kasama. Bakit iba yung tunog ng mango? Talaga nag-change ang tunog, depende sa weather. Pag sobrang lamig naman, tumugtog kami sa Baguio, may kasal. Alam mo, iba yung tunog, syempre sobrang lamig. Ma-apektuhan yung tunog. Okay, para alam ko nga, kasi wood to eh. Oo. Pero anong mas maganda ma'am, tumugtog sa mainit na panahon or
correct answer ay mainit. Parang naging crunchy yung, parang crunch, magandang tumugtog na. Pag nasa ano pa. Hindi naman sakto lang siguro, huwag naman sobrang mainit. Okay, yung sakto na maaraw. Pero pag malamig, parang yung tunog niya na kung parang nagiging ano siya. Dito sabi ko, nung kabaligtaran ng crunchy, masarap crispy yung pagtugtog mo. Kabaligtaran yun pag malamig. Same with the piano. Okay, ano? What time is it? Oh my, so meron 3:05. Okay, buti na lang, mabait kang sige. Mag-extend tayo na kung, after you, meron pa akong dalawang estudyante hanggang 5. Tuloy-tuloy yan, hanggang 5. Kanina 9, hindi ako nag-klase na 9 to 12, 1 to... Okay, that's good. Okay, so yun yung mga magiging successful na tao, yung mahabang pasensya. So ituro ko sa iyo ngayon, Crystal, next is how to hold the violin in your left hand position. Okay? But before that pala, bago tayo pumunta dyan, master na lang natin siguro 2 minutes ha. Okay, I want you to close your eyes and then I will play the strings. You identify if I'm playing the A, the E, the highest string, and the lowest G or D. Okay, apat lang. G, D, A, E. Okay, close your eyes. Okay, ano muna? Ito yung pinakamababa. That is G. This is D. This is A. This is C. The highest string. Okay, now, identify what note is this? Tama. Magaling. Sabi ko galing. Tama yung hindi ba? Wala, pinapawin ko na rin. Sabi mo, di. Okay. Siguro ang narinig mali. Oo, pero galing. Sabi mo, mali, galing. Ang pagkalma. Okay, A. Tama yung sinabi mo una, pero dahil sa sinabi mong B, pinapawin ko na yung magaling. Hindi ka na magaling. Okay, this one. Tell me what note is this? G. Are you sure? This is D. Okay, this is D. Letter D. Or what is the solfege of D? D. What is the solfege of D? Re. Okay, solfege of D is Re. Re. And then this one. Tell me what is this? E. Halata naman manipis. Okay? How about this one? G. D. Okay, di porket nasabi mo na, ay hindi ko na babalikan. Okay, that is D and this one. A. Okay, this one. G. Yun ang G. Okay, so, madali na. Okay, so, wala pa yan ang 2 minutes, parang 1 minute lang. Ituro ko na sa'yo. You hold the upper bout of your violin. Lalo na pag ikaw nag-picture, baka picture take it or tawag dito, mag-vlog ka. Okay, i-vlog mo kung paano yung paghawak. Hawakan mo, kukunin mo sa violin mo, ang hawakan mo unang tong neck. Okay? And then, syempre hindi naman right hand yung maghahawak ng violin. Bow ang hawakan ng right hand. Ma'am, paano yung mga kaliwete? Ganun pa rin. Okay? Huwag mong ipilit. Matututunan mo rin kahit kaliwete ka. Okay, so you hold the upper bout of your violin and straight. Can you sit properly? Sit up straight. Your feet should be flat on the floor. Move them. Yeah, okay? And then 90 degrees. Then lagay. Then be sure na yung shoulder hanggang dito straight. Hindi ganito. Nakakita na ba naman ng tumulutong na ganito? O mga ano lang yun, hindi sila nag-aaral. Self-study lang, self-talk. Merong ganyan. Okay? Hindi rin gano'n. Wala kang nakita na tumutugtog sa orchestra na nakaganon o nakaganyan. Straight, ganito. Okay? Shoulder position. Tinanungan. Maganda pag mag-practice ka sa salamin ka. Kaya ako nung nasa Manila, ako nag-aaral ako, bumili talaga ako ng malaking salamin para dyan. Doon ako nag-practice. Oh, bumababa na naman lalo na pagpagod ka na, kala mo madali lang mag-violin. Madami kang pagdadaanan. Okay? Nahirap.
Okay, baka meron akong estudyante, kaya babago nila. Pag ano ma'am, ayoko na kasi nakakangawi, wala akong pasensya. Eh di wow, hindi ka talaga lalago pag wala kang patience. Kailangan mo yun, sabi niya. Mahaba yung patience niya. Lagay, 90 degrees. Yan, then lagay. Okay? Dito siya. Okay? And then, pag hawakan mo na dito, merong rules dito, Chrysler. Low thumb, high fingers. Okay? Naglagay ka yung buti mo. O, lagay mo dyan. May butas. Tingnan mo sa ako. So, low thumb, high fingers. Yan. So, tapos pag ilagay mo yung mga fingers mo na, ganito. Yung kamay mo naka-square. Ganyan. Ganyan. Halimbawa lang na. Ganyan. Huwag pang fourth finger hanggang third. Ganyan. Tapos naka-curve lang yung pinky mo. Ganyan. Okay? And then your arms, tama yan. Hindi siya ganito. And, dapat ito straight. Pag low thumb mo, automatic yan magiging straight ito. Magiging tama yung posture. So, ganyan. Di ba nakawit ka na? Okay, baba mo na. Pero masanay ka. Okay? So, baba mo nga muna yung violin mo. At ang ituturo ko sa'yo kung paano paghawak ng bow naman. So, alam mo na yan ha. Siliger. 1, 2, 3. Pero syempre, pag sanay ka na, hindi na gagano. Hindi, automatic na yan. Kasi nasanay ka na eh. Pero pag first time, just like today, dapat daw, sabi mo, straight. Hangakas dyan, hangakas straight. And then 90 degrees. Okay, ganyan. You hold the upper bow, then lagay. Straight. Yan. Low thumb, high fingers. Yan. Straight. Hanga. Okay, ano na. Okay, so baba na yung violin. Baba mo na yung violin mo. Saglit na anak ko nga, okay. Kasi first time ko, hindi mo pa alam, na-late ka kasi na-late kasi si Ate Chrysler mo, Ate Chrysler. You got your bow. Got your bow. I have 2 bows in here. Pero meron akong 6 na bow. Iba't ibang klase. Yan, pag bibili ka dito, sa Manila 400, dito 600. Pero syempre, pili ka na lang dito, mamamasahe ka papunta naman. If ever lang. Ito naman sa akin na kung ito ay worth 2,500. Etong buwan na to. Okay? So, I want you to hold like this. Middle position tayo. Itong mauna, ilagay mo dyan. Balance point. We call this balance point. Kasi naku, no, isuro nga dito ngayon si Gida. Baka mo ito kaya tutugin. Nagbiga, nagdagsan mo lang ito. So, dito muna sa balance point. Ayaw kong biglain ka. Dito sa straight na dito. Yan. Okay, dito sa may lines. Yes, you're right. Ganyan. And then, next is your tongue. Circle. Like this. Parang bang, ganyan o. Position. Okay? Bilog dito. Hindi siya ganito. Okay? It should be like this. Hindi ganyan. Like this. Curve, circle. So, paglagay ng tongue, tama yung ginagawa mo, yung index finger, i-hook mo. So, magiging slant yung position ng kamay. Okay? And then your pinky, walang gamit yan, pinagputuli na joke lang. Joke lang. I'm just kidding. Walang gamit ito, parang naglalaro lang. So, yung pinky mo, naka-curve din siya. Okay? Hindi siya straight. Ma'am, bakit straight yung pinky ko? Gagangay kasi first time mo. Sanayin mo, kaya maganda na sanayin mo. Kasi alam mo, present magandang turuan kayo mga bata pa. Oo, malambot pa kasi yung kamay, pero pag nag-start ka na ng kagaya ng matanda na, mas kindag na fingers mo. Pero makakapag, ano ka pa rin, pero mahirap ng turuan. So, index finger, yan nakakaya. Slide, like this. Dahil masakit pa rin po ang hands ko. Kapagin ko pa sa disgrasya na. Kaya mayroon akong ganyan, pati sa ako, kaya nagaganito ako para hindi makita yung malaking ko. Tinangga ako ng puto. Okay, so, pasensya ka ng pinipinan ko. Okay, so, like that. Good. This one, naka-curve hand, circle. Yes. Then, balik. Balik mo sa position. Wait lang. I-slant ko pa yung ano mo, ha? This one. Slant. Ganyan. Yes. Yan.
Tama naman. At kung ikaw ay violinist, walang mahaba. Wala naman. Buti naman, hindi mahaba yung kuko mo. Kaya hindi ako nakakapagpahaba ng kuko. Kasi kung violinist eh. Yan ang masagabal. Yes! Ang bilis kang turuan. So, ganun ang position. So, when you play, ilagay mo, baliktad mo. Ganito, Chrysel, baliktad mo. Kunwari, meron kang violin, you hold this one. You hold your shoulder. Put your finger, your arms here, like that. And then, ay, wala ka palang ano, may slide na, yan, yung book mo na, pabaliktad mo to. Ganito, pabaliktad. Yan. Diba nakaposition na yan? Lagay mo dito kunwari. Ito. We call this shadow bowing. Okay? Assignment mo to. Gagawin mo sa bahay. Kahit wala kang bow. We call this shadow bowing. Gawin mo to sa bahay ng 100 times. Ngayon, gawin lang natin 50 times. Okay? So you hold your bow. If you do like this down bow, okay, down bow, may rule din yan. Rules. Down bow, low knees. Bababa yung knees mo. Kaya dapat straight. Huwag gagalaw yung ano mo. Kaya ito lang. So, down bow, low knees. Up bow, high knees. Yes. Pero yung thinking mo naman. Yan, tama. Parang nakapag-research ka na, ano ka na. Hindi naman. So, down bow, low knees. Up bow, high knees. So, try kong check. Masakit pa rin itong braso ko. Okay, lagay mo. Down bow, from front to one, from front to tip. Go lang. Yan. Then up, down. Pag up, tataasin yung wrist mo. Then tataas. Pataas. Yan. Yan. Pataas yung wrist mo. Gaganyan siya. Tapos mababa. Yes! Hindi pagiging maarte yan. Ganyan talaga. Yan. Pero, be sure na your bow is straight. Okay? So, 1. Yan, 2. 3, sige, 4, 5, dapat yung buo mo hindi gumagalaw ng straight. Sige, count hanggang 30. 6, hold down, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, alright, count, 17, out, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Okay, relax your hands. Di ba masakit? Hindi lang, no. Stretch mo lang. No, napansin mo na masakit na. Saan yung masakit? Saan yung nangalan? Okay, so ibig sabihin nandun yung tension. Okay? Yung mga iba naman dito ang masakit. So ibig sabihin nandito yung tension, magkakaiba. Okay? So ang gagawin mo sa bahay, kahit nakahiga ka, we call this shadow bowing. Okay? Gaganyan ka. Pero ang gagawin mo ganito 100 times. Hindi, yung kamay mo hindi gagano. Yan lang. 1, yes. Yan. Ganyan lang siya. And, tutulungan ko gusto masakit. Hindi ko talaga kasi ko naka-recover siya. Yan. Ganyan na. Ilangin mo minimum of 100 kung kaya mong 200, go. Okay? After mo gawin yan, hindi mo, parang limapit na ilong mo, hindi ka na mahirapan. Okay? So, gawin mo yan ha. Isali mo yan sa practice time mo. Oy, gaganito ka lang, shadow bowing lang, pero naka 10 minutes ka. O, di siya, di ba? Isusulat ko dito sa ano mo. Tatanungin ko kung ilan yung minutes of practice mo, lalagay mo dyan. Okay, so we're done to that one. Let's go on. Mom!